Sa bayan ng San Bernardo, may isang binatang lalaki na ang pangalan ay Gani. Tahimik siyang nagtatrabaho sa isang lumang pabrika ng makina. Hindi siya mahilig magsalita, mas gusto niyang kumilos kaysa magkwento. Ang kanyang tagapagturo ay si Mang Turo, isang matandang teknisyan na halos 30 taon nang naglilingkod sa pabrika. Isang araw, sinabi nito kay Gani, "Anak, tandaan mo ito. Kumilos ka ng mas marami, magsalita ng mas kaunti, at huwag titigil na matoto." Lumipas ang mga taon. Si Gani ay naging haligi ng pabrika, inaabot kahit anong departamento, laging may bagong natutunan. Hindi siya nagrereklamo, hindi rin nagpapakitang gilas. Pagkatapos ng 10 taon, nagretiro si Mang Turo. Pinalitan siya ni Gani bilang bagong teknisyan ng planta. Tahimik pa rin siya at masipag, laging nasa likod ng tagumpay ng mga makina roon. Isang araw, bumisita si Gani kay Mang Turo sa kanyang bahay sa gilid ng bundok. Napansin agad ng matanda na tila may bumabagabag sa dating alaga. "Ano nang bumabalot sa isip mo, anak?" tanong ni Mang Turo. Napabuntong hininga si Gani. "Gaya ng tinuro nyo, hindi ako naging pabigla-bigla. Tahimik akong nagtrabaho, araw-araw. Pero bakit parang ako pa rin ang nakakalimutan? Mas bagong tauhan ang napopromote, mas mataas ang sahod nila kaysa sa akin." Tahimik lang na tumango si Mang Turo. Pagkatapos ay nagtanong, "Sigurado ka bang kailangan ka talaga ng pabrika?" Agad na tumugon si Gani, "Opo. Alam ko pong hindi nila kayang tumakbo ng maayos kapag wala ako." Tumango si Mang Turo. "Kung ganon, anak, subukan mong magbakasyon. Isang araw lang. Gumawa ka ng dahilan. Tignan natin kung anong mangyayari." Naguguluhan man, sumunod si Gani. Nag-file siya ng leave para sa kinabukasan. Kinabukasan, wala si Gani. At sa araw na yon, nagkagulo ang operasyon. May mga makina na tumigil at walang makapag-ayos. Lahat ay naghanap sa kanya. Pagbalik niya kinabukasan, ipinatawag siya ng manager. "Gani," sabi nito, "kahapon, bagsak ang operasyon. Wala ni isa sa amin ang nakakaayos ng mga problema. Ngayon lang namin nakita kung gaano kahalaga ang ginagawa mo." At sa araw din yon, na-promote si Gani bilang senior technician. Napangiti si Gani habang pauwi. Sa puso niya, ramdam niya ang pasasalamat sa payo ni Mang Turo. Parang natuklasan niya ang sikreto, minsan, kailangang mawala ka para makita ng iba ang halaga mo. Mula noon, tuwing nakakaramdam siya ng pagkabalewala, uma-absent siya. Lagi namang may magandang nangyayari pagkatapos, dagdag sahod, promosyon, o mas malaking respeto mula sa mga kasamahan. Ilang buwan ang lumipas. Ginawa niyang taktika ang pagliban. Minsan tuwing may hindi siya nagugustuhan, umiiwas siya at nagbabakasyon. Hanggang isang araw, pagbalik niya sa pabrika mula sa isa na namang leave, hindi na gumana ang kanyang ID. Hindi siya pinapasok ng gwardiya. Dumiretso siya sa opisina, nagtataka. Ngunit doon niya nalaman ang masakit na balita, tanggal na siya sa trabaho. Wala man lang paunang abiso. Nalilito, galit, at punong-puno ng tanong, tumakbo siya kay Mang Turo. "Bakit po? Sumunod lang naman ako sa inyo. Ginawa ko lahat ng tinuro nyo." Tumingin si Mang Turo sa kanya na may lungkot sa mata. "Anak, kalahati lang ng payo ang sinunod mo." "Kalahati?" ulit ni Gani. "Ano po ang kulang?" Mahinahon ang sagot ni Mang Turo. "Alam mo ba kung bakit napapansin ang ilaw? Kapag namamatay ito. Pero kapag paulit-ulit itong nawawala, nawawalan na rin ng tiwala ang mga tao. Hanggang mapalitan ito ng mas bago at mas maaasahan." Gani. Sa buhay, may mga bagay na parang ilaw, mga taong palaging nariyan, mga kaibigang laging nandyan, pamilya mong hindi ka iniiwan. Kapag nawala sila, saka lang natin nare-realize ang halaga nila. At ganun ka rin sa pabrika. Nung una, ginamit mo ang payo para mapansin. Pero sa sobrang gamit mo, naging pabigla-bigla kang mawala. Kaya unti-unti, pinalitan ka nila. Huminga ng malalim si Gani. Napayuko siya. Ramdam niya ang bigat ng aral. Hindi niya nasuklian ng tama ang tiwalang ibinigay sa kanya.
At anak, dagdag ni Mang Turo, ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagpapakita ng halaga mo. Kailangan mo ring panindigan ang halaga mong yan. Hindi laging solusyon ang umalis para mapansin. Ang tunay na tagumpay ay nasa balanse ng pagiging masipag at pagiging marunong magpahinga. Ng pagiging mapagpakumbaba at ng pagtayo para sa sarili mong halaga. Tumango si Gani. Sa puso niya, ramdam niya ang aral. Hindi lang siya kailangang maging magaling. Kailangan din niyang maging maaasahan, matatag, at may timing. Mula sa araw na yon, naging panibagong tao si Gani. Sa susunod na trabaho niya, hindi na niya inalis ang ilaw para lang mapansin. Bagkus, pinalakas niya ito. Ginamit sa liwanag ng kanyang halaga. At sa bawat araw ng kanyang bagong simula, inalala niya ang payo ni Mang Turo ng buo. Kumilos ka ng mas marami, magsalita ng mas kaunti. At huwag titigil sa pag-aaral. Pero higit sa lahat, huwag mo ring hayaang mawala ng tiwala sa iyo ang mga tao. Sa buhay, hindi sapat na tayo'y magaling, dapat tayo'y mapagkakatiwalaan. Minsan, kailangan nating ipakita ang halaga natin. Pero huwag nating gawing sandata ang pagkawala. Dahil kapag paulit-ulit tayong nawawala, natututo ang mundo na mabuhay nang wala tayo. Kaya kung may talento ka, pagyamanin. Kung may halaga ka, ipaglaban. At tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi lang galing, kundi balanse. Balance ng sipag, tiwala, at respeto sa sarili. Kung na-inspire ka sa kwento natin ngayon, huwag kalimutan mag-like, i-share at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga video at kwentong ito para bigyan ka ng lakas sa bawat laban mo sa buhay. Maraming salamat sa suporta mo.